Mga ka-Republic, ikinukonsider ng Barangay Ginebra na isang malaking warning ang pagkatalo ng dalawang top seed team kagabi sa pagsisimula ng quarterfinals. Nanaigang experience ng Tok and Tex laban sa NLEX at sinakal naman ang depensa ng Magnolia ang Meralco upang parihong makahirit ng do or die sa Sabado. Kaya naman lalong dumiin at naging madugo ang preparasyon ng mga mag-aalak para sa pakikipagbakbaka nila bukas laban sa Phoenix Super LPG na ipaparada ang nagbabalik na best import na si Jonathan Williams. Kung ang Jinkings ang masusunod, ayaw na ni Tim Cone na magkaroon pa ng do or die. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, iniisip ng marami na llamado ang Barangay Ginebra kontra Phoenix dahil ang mga mag-aalak ang may hawak ng twice to beat advantage. Pero para sa isang veteranong coach na tulad ni Tim Cone, para daw itong isang mabuhay na tulay, isang maling hakbang mo at pwede kang mahulog. Pwedeng mauwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan mo sa elimination. Kumbaga, ang seeding ay numero lang sa papel kapag pumasok na sa court ang dalawang kupunang maglalaban. Kagabi, dalawang top seed teams ang yumukod sa kalaban nilang lower seed. Nangibabaw ang playoff experience ng Tok and Tex laban sa number 1 NLEX. Sa malagkit na depensa naman sumandal ang lower seed Magnolia para talunin ang number 4 na Meralco. Gaya ng alam nating lahat, number 2 seed ang Ginebra at mayroon silang twice to beat advantage laban sa Phoenix. Pero gustong isaksak ni Tim Cone sa utak ng kanya mga players na maaari itong maging patibong. Posibleng panggalingan ng maling sense of security. Pwedeng maging overconfident ang mga player dahil iniisip nilang may isang laro pa naman sakaling matalo sila sa Game 1. Ang nangyari kagabi sa NLEX at Meralco ay ayaw ni Tim Cone na mangyari sa Ginebra. Hindi dapat malunod sa sobrang kumpiyansa ang kanyang mga bataan. Nakikita man o hindi, may epekto sa isip ng mga player kapag natunaw ang kanilang twice to beat advantage. Base po sa itinakbo ng elimination round, walang duda na mas maganda ang ipinakita ng NLEX kaysa kay Tok and Tex. At hawak ng Road Warriors ang momentum, ngunit pagkatapos silang matalo ng TNT kagabi, obviously, lumipat na sa tropang 5G ang momentum. Tingnan na lang natin kung paano magre-react sina Robert Bolick, Shonny Winston at LJ Gonzalez sa kanilang rubber match sa Sabado. Tama pa rin si Tim Cone nang sabihin niyang kayang bumalikwas ng Tok and Tex at baka makasalta pa ang mga ito sa finals. Nakahirit na ng rubber match ang TNT, isang panalo na lang ang kulang at nasa semifinals na ang mga ito. Sa semifinals, nasa equal footing na ang magkalabang team dahil best of 7 ito. Pero sabi nga natin, depende pa rin yan kung paano magre-react ang NLEX sa do or die game nila sa Sabado. Papayagan ba nilang masayang ang kanilang pagiging number 1 seed? May mga nagsasabing nagkakatotoo na ang chismis na isasakripisyo ng MVP group ang NLEX. Hindi po totoo yan. Fair and square ang pagkapanalo ng Tok and Tex laban sa kanilang sister team. Malinis at patas ang laro kagabi. Huwag nating alisan ng credit ang TNT locals na nag-step up para tulungan ang kanilang import. Kahapon po ay sinabi natin kapag hindi nagising ang mga locals ng tropang 5G, maagang bakasyon sa Boracay ang mangyayari sa kanila. Pero nagising in the nick of time ang opensa ni Pugoy at Castro. Dati si Calvin Oftana lang ang nakakatulong kay Bolbol. Anyway, alam nating lahat, kung naghahanda ang Ginebra para sa bakbakan nila ng Phoenix para bukas, siguradong puspusan din ang ensayo ng Super LPG Masters. Papanoorin nila ng paulit-ulit ang video ng kanilang unang laban sa elimination at mula rito'y makikita nila kung paano sila at kung saan sila nagkamali. Maagang lumamang dito ang mga bataan ni Charles Chu, ngunit hinayaan nilang gumawa ng run ang Ginebra sa fourth quarter upang maagaw sa kanila ang panalo 109-96. Ang Ginebra Big 3 ang nanguna rito sa atake ng mga mag-aalak. Brownlee 30 points, Arya Barrientos 28 at Scotty Thompson 17.
Ngunit iba na ang import ng Phoenix sa pagharap nilang muli sa Hinebra. Pinag-impake nila si James Dickey at pinabalik ang dati nilang import na si Jonathan Williams. Naging best import ito noong 2024 Commissioner's Cup. Alam ni Tim Cone, mas malakas na Super LPG Fuel Masters ang kanilang makakalaban bukas. Kaya dapat handa sila sa mas mahirap na laban. Ayaw nilang matulad sa NLEX at Meralco. Ayaw na nila ng do or die. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.